Breaking news, mula buwan ng Nobyembre 2024 hanggang ngayon, ang Ukraine ay nagsagawa ng drone attack mismo sa loob ng Russia at sapul ang Kupol Factory. At ang nasabing drone attack ay pangalawa sa mga pinakamalaking ginawang pag-atake ng Ukraine sa Russia. Nagtakbuhan ang maraming mga sibilyan. At dahil napakalaki ng damage mga kaibigan, ang gobyerno ng Russia ay nag-implement na ng restriction sa operation ng kanilang Izhevsk Airport. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. July 2 na tayo ngayon. Kumusta kayong lahat? Dako muna tayo mga kaibigan sa balita sa pagitan ng Ukraine at Russia. Sa 3 taon na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, wala pa tayong nakikitang sign na magkakaroon sila ng tigil putukan. Araw-araw merong mga naitatala na mga pagsabog sa Russia, pagsabog sa Ukraine. Marami ng mga buhay ang nawala, mapasibilyan man o military. Marami ng infrastructures gaya ng hospital, paaralan at mga parke ang winasak ng gerang ito. Maging ang kanilang ekonomiya ay apektado. Maging sa Pilipinas, tumataas ang presyo ng gasolina. Ngayon, nagulantang ang mga sibilyan sa sentro ng Russia. Maging ang air defense system nito ay nalampasan sapagkat ang Ukraine ay nagsagawa pala ng isang pinakabagong pag-atake sa sentro ng Russia. At ang lugar na ito mga kaibigan ay may layo lamang na 1,300 kilometers mula sa border ng Russia at Ukraine. Ayon sa ulat mga kaibigan, sa naturang drone strike, 3 ang kumpirmadong nasawi at 45 naman ang sugatan. 6 naman ang nagtamo ng malubhang sugat. Pinaniniwalaan ng Health Department ng Russia na madadagdagan pa ang numero ng mga nasawi dahil nga sa mga seryosong sugat na natamo ng iba. At dahil dito mga kaibigan, mismong si Vladimir Putin ang nagdeklara ng state of emergency in the region. Now, hindi basta-basta na ang isang bansa ay magdedeklara ng state of emergency. Kapag ito ay idineklara, ibig sabihin napakalubha ng isang pangyayari. Ang particular na pinasabog ng drone ng Ukraine mga kaibigan ay ang Kupol Electromechanical Plant. Now, ano naman ang meron dito? Ito mga kaibigan ay napaka-importante para sa Russia lalong-lalo na sa kanilang defense. Sapagat ang factory na ito mga kaibigan ay military factory. Ang military factory na ito mga kaibigan ay nagpo-produce ng Tor surface-to-air missile system. Kasama ring pinoproduce nito ang radar stations. Ito rin ginagawa mga kaibigan ang maraming mga drones ng Russia. At ang kanilang production ng OSA Air Defense Systems ay dito ginagawa. Matapos ang ginawang pag-atake, agad na nagsalita ang gobyerno ng Ukraine at inamin na talagang sila ang may kagagawan sa naturang drone attack. Ayon sa Ukraine, naniniwala sila na malaki ang pagkapilay para sa depensa ng Russia ang kanilang ginawang pag-atake sapagat malilimitahan ang kanilang pagsasagawa ng kanilang air defense system, kanilang mga missiles at mga drone. Makikita sa videong ito mga kaibigan ang makapal na usok. Ito ay resulta ng drone attack ng Ukraine. Ayon mismo sa isang Ukrainian official, gumamit sila ng 2 long-range drone. At ito mga kaibigan ay ino-operate mismo sa loob ng Ukraine. At nakokontrol ito kahit sa napakalayong lugar na at mismo sa loob ng Russia, ito ay pinasabog. Ayon sa presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky na ang drone attack na ito ay bilang paghihiganti rin sa ginawang pag-atake ng Russia mismo sa loob ng Ukraine na kung saan namatay ang 2 sa mga pilot nito. Tinawag naman ni Volodymyr Zelensky na mga hero of Ukraine ang mga pilot ng F-16
habang sinasalubong nito ang mga pag-atake ng Russia. Ayon sa mga analyst, mula sa taong ito, 2025, ito na ang isa sa pinaka-deadliest drone strike ng Ukraine na isinagawa sa Russia. Ayon sa ulat mismo ng Russia na ang naturang Kopol Electromechanical Plant ay nauna ng pinasabog ng Ukrainian forces noong nakaraang taon pero inayos ito. At ngayong taon na ito, muli na naman itong pinasabog ng Ukraine. Matapos ang pag-ataking ito mga kaibigan, si Vladimir Putin at si Emmanuel Macron ay nagkausap sa telepono at ito ay kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 2 taon. Ang French leader na si Emmanuel Macron ay matagal nang nananawagan sa Ukraine at Russia na magkaroon ng ceasefire at bilang patunay, isa siya sa mga nais na mag-mediate sa magkabilang panig. Marami ang mga nagsasabi na marahil hindi pinaniniwalaan ni Vladimir Putin si Emmanuel Macron sapagat alam ng buong mundo at sa pamamagitan na rin ng mga pahayag ni Emmanuel Macron ay nagpapakita ito ng pagsuporta sa Ukraine. Sa ngayon mga kaibigan ay wala pang sinasabi si Vladimir Putin kung ano ang kanilang susunod na aksyon sa ginawang pag-atake ng Ukraine. At yan mga kaibigan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung gusto mo ang ganitong mga content at baka bago ka lang sa channel na ito, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na ang channel na ito. At hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!